Sige, Wincy. Salamat po, Kuya Bigay ko to Day. sa'yo, ha? Salamat po sa inyo, Kuya. Salamat po. Salamat ka, ingat ko palagi, ha? Grabe. Magandang hapon. At meron akong pupuntahan ngayon na isang pamilya na dalawang bata na iniwan po sila ng kanilang magulang, kanilang nanay. At nagsabi sa akin si konsehal na kung pwede daw, puntahan ko itong mga bata na to dahil sobrang nakakaawa po. At nandito po ako, literal na kagubatan. Kasi hindi na po ako nag-video mula doon po sa kalsada hanggang dito. Kasi ito, kagubatan talaga. At pupuntahan natin to, guys. So ito maputik dito at malayo. Ito guys, tingnan nyo, may mga bata dito. Ayun, opo. At titingnan natin, kakausapin ko sila. Usapin natin. Opo. Opo. Pwede na kausap? Di ba nangagat yung aso? Grabe guys. Tingnan nyo tong bata na to. Magandang hapon. So, tingnan nyo to guys yung bahay na to. Grabe, nasa gitna ng kagubatan, oh. Dito. Walang kapitbahay, guys. Hello, Day. Pwede kang makausap? Magandang hapon. Nasaan yung tatay mo? Nagtatrabaho rin po. Nagtatrabaho yung tatay mo. Kayo lang ba nandito ngayong dalawa? Ako. Ilan ba kayo magkapatid? Dalawa lang. Dalawa lang. Anong pangalan mo? Quincy. Ha? Quincy. Ano? Quincy. Ah, Quincy. Yung pangalan mo. Ilan taon ka na? 10. 10 years old. Nag-aaral ka pa ba? Opo. Ito, anong pangalan mo? Ha? Edward. Edward. Ilan taon ka na? 7. Ha? 7. 7 years old. So, nasaan naman yung nanay mo? Iniwan na po kami. Ha? Iniwan na po kami. Iniwan kayo ng nanay mo. Kailan pa kayo iniwan? 2021 po. 2021, iniwan na kayo ng nanay nyo. Ilan taon ka noon nang iniwan ka? Mga ano lang. 5 taon lang. 5 years old ka pa lang, iniwan kayo ng nanay mo? Saan naman nagpunta yung nanay mo? Doon po sa lalaki niya. Sa lalaki niya. Nag-asawa yung nanay mo ng iba. At kayong dalawa, iniwan kayo dito. Grabe. So, kumusta naman kayo dito sa kalagayan ninyo? Okay naman po. Okay naman. Pero dito kayo nakatira talaga. Grabe guys, itong mga bata na to, dito sila nakatira. Dalawa lang sila magkapatid. So, anong trabaho naman ng tatay mo? Ano lang po. Habang Palayan. So, tingnan natin yung loob ng bahay niya guys. Tingnan nyo. Tingnan yung bahay ng nila. Pasok ka doon. Higa ka doon. Ito yung bahay nyo. Akyat ka nga doon. Diyan ka nagsasaing. Opo. Upa doon. Diyan ka nagsasaing. Opo. Saan naman kayo nakahiga? Dito po. Diyan kayo nakahiga. Opo. Kasama yung tatay nyo. Pag umuulan, hindi ba tumutulo? Tumutulo rin po. Tumutulo. Paano pag malakas ang ulan? Pumapasok dito yung tubig. Hindi naman po. Dyan lang po. Pero kasi butas-butas na yan, oh. Pag malakas yung hangin. Inaano lang po yan. Ano lang namin yan. Nilalagyan lang namin ito. Nilalagyan nyo yan pag malakas ang ulan para hindi pumasok yung tubig.
Itong kapatid mo, nag-aaral pa ba? Opo. Anong grade na yan? Grade 1. Grade 1. So, wala tatay mo dito ngayon. Wala po. Nananghalian na kayo. Hindi pa po. Bakit hindi pa kayo nananghalian? Wala po kaming kanin. Wala kayong kanin. Bakit naman walang kanin? Hindi pa po dumarating si Papa. Yung kaldero nyo, wala bang laman? Wala. Patingin niya ako sa kaldero nyo. Yan ang kaldero nyo. Grabe, walang laman. Walang laman yung kaldero nyo. Wala po. Kawawa naman. So, alika, kausapin kita dito. Grabe, dito ka. Kausapin ko kayong dalawa. Dito ka. Anong pangalan mo? Edward, halika dito. Dito ka. Dito ka, po ka dito. Okay lang yan, okay lang. Halika dito. Dito kayo. So, alam nyo guys, mas naawa ako. Okay lang yan, okay. Okay lang yan, okay. Okay lang yan. Alam nyo guys, mas naawa ako dito sa dalawang bata na to. So, anong oras uuwi yung tatay nyo? Mga 5 po. 5 p.m. So, pag umuwi yung tatay mo dito tuwing hapon, may dalang pagkain, wala. Meron po. Minsan wala. Kaninang umaga, kumain na ba kayo? Opo. Ayong tanghalian, Ngayon lang po. Wala. wala, hindi kayo nakapagtanghalian. So, ganito. So, ano ngayon ang pakiramdam mo, Queenie? Pangalan mo? Quincy. Quincy. Quincy, ano yung pakiramdam mo ngayon na dito kayo nakatira? Wala kayong ilaw? Wala. Walang ilaw, tapos nag-aaral ka. Paano naman yung pag nag-i-study ka? Gumagawa ka ng mga assignment mo? Bumibili lang po ng kandila. Kandila lang. Delikado. Paano pag masunog, makatulog kayo? Delikado. Pinapatay naman po namin. Pinapatay. Anong grade ka na ngayon? Grade 4 po. Grade 4. So, mabuti nag-aaral ka. So, mabuti. Ito, nag-aaral ba ng maayos? Opo. So, pag pumapasok ka sa school, may baon ka ba? Minsan po wala. Bakit walang baon? Kasi wala po kaming pera. Walang pera. So, bakit naman kayo iniwan ng nanay mo? Kasi po mas pinili niya yung lalaking sa amin. Bakit? Hindi ko po. Masakit po na iniwan niya kami. Kasi mas pinili niya yung kapit niya. Dahil Pinapasyalan ba kayo ng nanay mo dito? hindi po. So, nung iniwan kayong dalawang magkapatid, bata pa kayo. Opo. Grabe guys, naiyak ako. Naawa ako. So, yung tanging tatay mo na lang ang tumutulong sa inyo. Opo. Grabe guys. Kasi itong mga bata na to, ito yung sinasabi sa akin ni konsehal na kung pwede puntahan ko dahil ngayon naabutan ko sila na dalawa lang sila na magkapatid ang naiiwan dito araw-araw. Wala silang ilaw at sila po ay iniwan ng nanay nila. So anong nais mong sabihin sa nanay mo na iniwan ka nila? Sana po. Ha? Aramdaman niyo po na kahit wala na po siya dito, Mm. mahal rin po namin siya. Tapos sana po, alam niya na nandito lang kami kapag may kailangan siya sa amin. Tapos, iiwan rin lang naman pala kami. Pero mag-aaral ka na mabuti ha, Wincy. Opo. Alam mo, yung nararamdaman mong sakit, nararamdaman ko yan. Kasi ang hirap na lumaki, na walang magulang, walang nanay, tapos iniwan kayo, at ito yung bahay na tinitirahan nila. Sobrang nakakaawa. Kasi alam mo, napakabata mo pa na pinagdaraanan mo yung ganitong buhay. Ano? Ang tanging ama mo na lang nagsusumikap para kayo makakain. Basta ang ano lang, mag-aral ka na mabuti. Opo. Ha? Ngayon wala kayong bigas ngayon, Wala. maghapunan. So anong gagawin ngayon? Yung tatay mo walang dalang pagkain mamaya. Nalilipasan din ba kayo ng gutom? Opo. Ano ba yung mga naranasan mo, Quincy, na hindi kayo nakakakain? Sige nga, ikwento mo nga sa akin. Simula nung iniwan kayo ni nanay mo, ano yung mga pinagdadaanan nyo dito?
tinitiis ko lang po yung gutom para kahit ano rin po sa tiyan, tinitiis ko lang kasi alam ko naman na wala na kami na tapos si tatay may sakit. Oh, may sakit yung tatay mo. Mm-mm. Meron siyang ano sa paa. Meron siyang sakit sa paa. Grabe guys, tingnan nyo. Yan, kasi na. Grabe, tingnan nyo yung magkapatid, oh. Habang umiiyak si Quincy, habang umiiyak si Quincy, pinupunasan ni Edward yung luha ng kanyang ate. Dahil alam nyo guys, ang sakit ng pakiramdam na ngayon nakita ko, naiyak ako dahil sa akalain mo sa edad nila musmus pa lang, pero naramdaman na nila yung sobrang hirap. Habang kinikwento ni Queenie ngayon na nalilipasan sila ng gutom, tinitiis mo na lang. Opo. Ano pa yung mga pinagdadaanan mo? Kung hindi po ako nakakakain po ng hapon Tapos, o gabi, iinom na lang po ako ng tubig. umiinom ka na lang ng tubig para ka lang makakain, para mamay lang laman ang tiyan mo. Po. Ikaw naman, anong ginagawa mo? Ayun din. Umiinom ka na lang ng tubig, walang pagkain. Sabi. So ngayon, yung tatay mo, wala kayong bigas talaga. Wala po. Anong kakainin nyo ngayong hapunan? Hindi ko po alam kung wala po. Hindi pa po eh. Quincy, anong nais mong hilingin sa mga nanonood po sa atin na sa edad nyo, napakabata nyo, iniwan kayo ng nanay mo? Anong nais mong hilingin na tulong? Sana po matulungan niyo po kami. Kasi ang hirap pag nakikita ko si Papa na umiyak dahil lang wala kaming makain. Wala kaming pambili ng ulam. Wala kaming pambili kahit ano. Kahit tubig man lang, wala. Hingi ka ng tulong, Quincy. Ano pang sasabihin mo? Sige, kwento mo. Tapos, hindi po kami makakain. Naawa po ako kay Papa kasi tinitiis niya po yung gutom niya para hindi niya po. Tapos hindi po sinasabi sa amin nagugutom siya. Tinitiis ng tatay mo na hindi siya makakain. Opo. Basta makakain lang kayo. Opo. May nagpupunta ba sa inyo dito para bigyan kayo ng tulong? Wala po. Walang nagbibigay sa inyo dito kahit man lang bigas. Wala po. Doon sa school, pag pumapasok ka, wala kang baon. Wala po. Paano naman yan pag nakikita mo yung mga classmate mo na may baon? Anong iniisip mo? Iniisip ko na lang po na sana may baon rin ako katulad nila. Kasi po, pag nakikita ko yung classmate ko na may baon, sasabihin ko na lang na mabuti pa sila may baon. Mabuti pa sila, masaya ka naman kumakain. May mga kaibigan sila. Sige, kwento mo lang. Tapos marami silang pera. May yaman sila. Hindi katulad namin. Kahihirap lang. Sana po, Sige. natulungan na rin po kami. Kasi napakasakit po na makita ko si Papa na naghihirap. Sige. Sana makapagtapos na rin po ako sa pag-aaral. Para po matulungan ko si Papa. Paano pag nag-study ka, walang ilaw, ano? Wala po. Bibili na lang po kami ng kandila para po ako makag-study, makag-assignment. Tapos makapagsulat ng pinapasulat ni Ma'am.
Anong kahilingan mo, Quincy? Hiling ko lang po sana mabigyan kami ng bahay, Ano pa? pagkain, lahat po ng kailangan namin. Yun lang po ang hiling ko sana matupad. Sana po, guys, matulungan po natin itong dalawang kapatid na naninirahan po dito sa gitna ng kagubatan. Wala na po silang nanay. Ang kahilingan ni Quincy ngayon, hangad po niya na magkaroon po sila ng maayos na bahay at makapag-aral siya ng maayos kasi nag-i-study po siya. Ang gamit lang po niya dito kandila. At ito umiiyak po si Quincy. Ngayon hapon na to, napunta ako dito, wala silang bigas. Wala kayong sasaing ngayong gabi, ano? Walang pagkain. At yung tatay po niya may sakit at wala dito. Nandoon po sa palayan. At guys, hindi ko matiis na iwan tong mga bata na to. Dahil alam ko yung pakiramdam na walang wala. At sobrang nakakaawa, guys. So bibigyan ko kayo ng pera. At ibili nyo ng bigas, ha. Bigay ko to sa'yo. Ha? Ingatan nyo to. Para sa inyo, ha. Liga dito. Bigay ko to sa inyo, ha. Opo. Ibigay mo sa papa mo. Pagbalik mo, bili kayo ng bigas. At asahan mo, Quincy, Edward, babalik ako dito. Bibigyan ko kayo ng bigas at grocery. Ha? At lagi kayo mag-aaral mabuti, ha? Grabe, iyak nang iyak yung bata. Grabe, guys, yung mga magulang, iniwan nyo yung anak nyo, grabe. Iniwan nyo at sa edad nila ngayon, nandito sila, naghihirap. Walang makain. Sige, Quincy. Salamat po, Kuya. Bigay ko to sa'yo, ha? Salamat po sa inyo, Kuya. Salamat po. Ingat ko palagi, ha? Grabe. Ingatan mo yan. Babalik ako dito, ha? Pangako at mag-aral ka mabuti, ha? Grabe. Ang hirap isipin na may mga bata na ganito na nasa liblib na lugar. Babalik ako, guys. Kumakatok po ako sa inyong mga puso. Sa lahat po na nanonood po ng vlog na ito. Sana mabigyan po ng tulong natin si Quincy. Ang kahilingan po niya, mabigyan po siya ng maayos na bahay at pang-ulam nila araw-araw. Yun po, guys, sana po loobin ng Diyos na patulungan sila. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dinala po niya ako dito upang makita itong magkapatid na sobrang nangangailangan, guys. So, tingnan niyo yung bahay nila, guys. Ito, yung palibot ng bahay nila. Ito, giba-giba na siya. Pag umuulan, malamang bumabasa kasi ito, oh. Tingnan nyo, yung bahay nila, oh, dito sila nakahiga. Diba? So, pag malakas ang ulan, tumutulo daw. At ang gamit ng mga bata, pag nag-i-study po siya, si Quincy, gamit niya kandila. At napakadelikado sa kanila na kandila ang ginagamit. Kasi pag nakatulog ito, at maiwan niya yung kandila, masusunog sila. O, ang delikado pag nadamo itong mga bata na ito pag nasunog. So, sana po, matulungan po natin to. Kikiusap po ako. Grabe. Ha? Ito, binigyan ko sila ng pera para makabili ng ulam. Pagdating ng papa niya, mabilhan ko siya ng ulam. Bigas, kailangan niyo ng bigas, ha? At sisikapin ko na matulungan kayo na mapagawa ng bahay. Ha? Yan po yung kahilingan ng bata. At loobin na walang Diyos. So, salamat po sa inyo, guys, at pagpalain po kayo ng Diyos. Sa lahat po na nanonood ng vlog na to, ito po sila. Kailangan po ng tulong. Sige, Queenie, ha? Quincy, ingat. Ingat ka, ha? Ha? Magpapagutom, ha? Wala ka bang nararamdaman na sakit? Sige, ingat ka, ha? Ibigay mo sa papa mo yan, ha? Bili kayo ng bigas, tapos ulam. Ha? Sige.